Kailan ba natin pwedeng ilagay sa ating sariling kamay ang hustisya? Maaari bang maging katanggap-tanggap ang pagpatay kung sarili mong buhay ang nasa panganib o nasa bingit ka ng peligro? Alamin natin ang kwento tungkol sa isang babae na kinailangang magdusa sa ilalim ng kanyang halimaw na ama sa matagal na panahon hanggang sa magpasya siyang wakasan ito. Ito ang kwento ni Kim Bo-eun ng South Korea. Noong Enero 17, 1992, nakatanggap ang isang himpilan ng pulis sa Chungcheong Province, South Korea, ng isang tawag mula sa isang babae na nagsasabing may magnanakaw na pumasok sa kanyang bahay. Nakatakas na ang magnanakaw pagdating ng mga pulis sa bahay. Pumasok ang mga pulis sa magulong kwarto at natagpuan ang katawan ng isang lalaki na nakahiga sa kama. Siya ay naka-underwear lamang at may mga saksak sa buong katawan. Maliwanag na siya ay pinatay ng intruder. Ang babaeng tumawag sa pulis ay ang kanyang anak na si Kim Bo-eun. Halata ang kaba habang inuulat ng babae ang nangyari. Ngunit hindi naman ito nakitaan ng gulat o ng pagluluksa sa pagkamatay ng kanyang ama. Dumating ang mga detective at paramedics sa pinangyarihan ng krimen at kinumpirma ang pagkamatay ng ama. Sinimulan ng mga detective na imbestigahan ang lugar upang mangalap ng ebidensya. Ngunit habang lumalalim ang kanilang investigasyon, ay unti-unting natutuklasan na hindi ito simpleng kaso lang ng pagnanakaw. Una, pinatay ng magnanakaw ang ama at ninakaw ang lahat ng pera at mahahalagang bagay sa bahay. Ngunit ang anak na babae ay hindi man lang nasaktan. Bukod pa rito, pumasok ang magnanakaw sa gabi, ngunit walang palatandaan ng puwersahang pagpasok mula sa labas. Sa kaso ng patay na ama, nakahiga siya sa kanyang likod ng walang palatandaan ng panlalaban, na para sa mga pulis ay kakaiba at questionable. Karaniwan, ang mga magnanakaw ay naglalayong kumuha ng pera o ng mahahalagang gamit. Ngunit sa kasong ito, mukhang ang ama ang target dahil siya ay brutal na sinaksak ng maraming beses. Natagpuan ng mga pulis ang mga fingerprints sa lugar ng krimen na kinumpirmang pagmamay-ari ng isang 21 taong gulang na lalaki na nagngangalang Kim Jin-kwon. Natuklasan na si Kim ay pumapasok sa parehong universidad ng anak ng biktima na tumawag sa pulis. 2 araw matapos ang insidente, inaresto ng pulis si Kim at dinala siya sa anak ng biktima upang kilalanin niya kung ito ang nanloob sa kanilang tahanan at gumawa ng krimen. Nang makita niya ang lalaki, siya ay hinimatay at nagsimulang umiyak. Pagkagising ay inamin niya sa mga pulis na siya ang pumatay sa kanyang sariling ama. Siya ay inaresto din kaagad matapos ang naging pag-amin. Ngunit paanong nangyari na ang anak ang papatay sa sarili nitong ama? Ano ang nag-udyok sa kanya upang gawin ang krimeng ito? Karaniwang nasa bahay lamang si Bo-eun at bihirang lumabas noong siya ay bata pa. Ngunit nang pumasok siya sa kolehiyo, naging mas masaya ang kanyang buhay. Mahalaga sa kanya ang buhay eskwela at dito rin niya nakilala ang kasintahan na si Kim Jin-kwon. Si Kim Jin-kwon ang pumuno ng mga kakulangan at kalungkutan sa buhay ni Bo-eun. Gayunpaman, nararamdaman ni Bo-eun ang madilim na bahagi ng kanyang pagkatao habang unti-unting lumalalim ang relasyon nito kay Jin-kwon. Isang araw sa wakas ay binuksan niya ang kanyang pinakamadilim na sikreto sa kasintahan. Umiyak siya, sinasabing hindi siya karapat-dapat makasama ng isang lalaking katulad niya. Isinawalat niya ang lahat mula nang siya ay mag-7 taong gulang, kung saan nag-asawa ang kanyang ina ng isang lalaking nagngangalang Kim Yong-ho. Naging masaya ang kanilang buhay sa unang 2 taon na sila ay magkasama. Ngunit nang siya ay mag-9 na taong gulang, sinimulan siyang galawin ni Kim Yong-ho kapag wala ang kanyang ina sa bahay. Nilapastangan niya ito kapag nagkakaroon siya ng pagkakataon. Isang araw, nakita ng ina ni Bo-eun kung ano ang ginagawa nito sa kanyang anak. Natakot siyang harapin ito dahil siya ay isang marahas na tao. Pagkatapos ng insidenteng iyon, naging mas matapang ito at nilalapastangan si Bo-eun kahit kailan niya gusto, kahit pa nasa harap ng kanyang asawa. May mga pagkakataon na nilalapastangan silang dalawa ng sabay. Ikwinento ni Bo-eun na matapos siyang mag-12 taong gulang, halos araw-araw siyang inaabuso ni Kim Yong-ho, kahit na siya ay may buwan ng dalaw o habang siya ay naliligo. Madalas siyang pinapanood ng mga malaswa at sadistikong video at pinipilit siyang gawin ang mga ito. Kapag tinangka niyang tumawag ng pulis,
Tinatakot siya nito gamit ang kutsilyo at lason ng daga. Sinasabing kung magsusumbong siya sa kahit na sino ay papatayin siya nito. Kaya kinailangan niyang tiisin ang impyerno sa loob ng 12 taon. Si Kim Yong-ho ay isang mataas na opisyal sa opisina ng piskalya na may malawak na kapangyarihan noong panahong iyon. Parehong natatakot ang mag-ina na papatayin sila nito at makakalaya lang siya. Nang sabihin ni Bo-eun ang kanyang sekreto kay Jin-kwan, niyakap siya nito at sinabing magiging maayos din ang lahat. Upang ilayo siya sa kanyang ama, nagpasya si Jin-kwan na kausapin ang ama niya at sabihin na seryoso ang kanilang relasyon. Ngunit tinakot siya ni Kim Yong-ho. Sinabihan siya nitong papatayin sila pareho kung di nila ihihinto ang kanilang relasyon. Pinilit ni Jin-kwan si Bo-eun na i-report ito sa pulis. Sinabi niya na nagawa na niya ito noon, ngunit ang mga pulis na pumupunta sa bahay ay wala ring nagagawa dahil sa kapangyarihan at impluensya ng kanyang amain. Hindi karaniwan na ang mga tao sa opisina ng piskalya ay may ganitong kapangyarihan noong unang bahagi ng dekada 90. Nararamdaman nilang walang makakatulong sa kanila, kaya gumawa sila ng plano upang patayin siya. Ipalabas ito bilang pagnanakaw at makamtan ang kalayaan. Gayunpaman, nabigo sila dahil nahuli ang magkasintahan. Nang matuklasan ang katotohanan sa likod ng kaso, nakakuha ito ng atensyon sa buong bansa. Bumuo ng espesyal na komite ang mga voluntaryong estudyante at mga civic group at 22 abogado ang nagboluntaryo upang ipagtanggol ang magkasintahan. Upang protektahan ang mga biktima, pati na rin parusahan ang mga salarin ng mas mabigat para sa kanilang karahasang sekswal, hinimok nila ang pagpapakilala sa isang espesyal na batas. Nagsimula ang paglilitis at ang panig ng mga abogado ng magkasintahan ay nag-argue na si Kim Bo-eun ay hindi kayang lumaban o tutulan ang mga nakakatakot na gawain ng kanyang ama dahil palagi siyang tinatakot nito. Pinapaniwala siyang walang makakatulong sa kanya. Ang pangkat ay nag-argue na si Jin-kwan ay hindi nagkasala ng pagpatay dahil kumilos siya bilang self-defense at para na rin protektahan ang buhay ni Bo-eun. Gayunpaman, hindi tinanggap ng hukuman ang argumentong self-defense. Ang legal na pangkat ng magkasintahan ay nag-claim na si Bo-eun ay nasa mahinang kalagayang mental dahil sa PSTD, ngunit ito rin ay hindi kinatigan ng korte. Noong Abril 4, 1992, sa unang paglilitis, ang magkasintahan ay hinatulang guilty sa salang pagpatay. Si Kim Jin-kwan ay sinintensyahan ng 7 taon sa bilangguan at si Kim Bo-eun ay sinintensyahan ng 5 taon. Umapila sila at ang sentensya kay Jin-kwan ay nabawasan sa 5 taon at si Bo-eun ay inilagay sa probation ng 5 taon. Noong 1993, nagbigay ng espesyal na pardon ang administrasyon ni Kim Yong-sam kay Bo-eun at ang sentensya ni Jin-kwan ay nabawasan din ng kalahati. Pinalaya siya mula sa bilangguan noong Pebrero 17, 1995. Ang kaso ay muling nagpasiklab ng mga panawagan para sa isang espesyal na batas upang protektahan ang mga biktima ng karahasang sekswal. Bilang resulta, ipinatupad ng gobyerno ng Korea ang batas sa pagpaparusa ng mga krimeng sekswal at proteksyon ng mga biktima noong Enero 1994 upang palakasin ang pagpaparusa laban sa karahasang sekswal. Ang batas ay naglalaman ng mga artikulo tungkol sa pagpaparusa at investigasyon ng mga krimen, pati na rin ang mga artikulo na may kaugnayan sa proteksyon ng mga biktima. Kabilang dito ang preventive education at ang pagtatag at operasyon ng mga counseling centers at shelters. Habang ang Korea ay gumagawa ng progreso tungo sa mas mahigpit na pagpaparusa para sa mga pang-aabuso sa bata, may mga kaso pa rin ang naitala kaugnay nito. Noong 2010, isang 42 taong gulang na lalaki ang sinintensyahan ng 10 taon sa bilangguan dahil sa paulit-ulit na pangmomolesta sa kanyang 15 taong gulang na anak na babae na nagbunga ng pagkabuntis nito. Dahil ito ay kanyang unang pagkakasala at sinubukan niyang suportahan ang kanyang pamilya pagkatapos ng kanyang diborsyo, ang hukuman ay binawasan ang kanyang sentensya sa 7 taon. Walang duda na ang pang-aabuso sa bata, lalo na ng isang miyembro ng pamilya ay isang nakakatroma na karanasan na may pangmatagalang epekto sa buhay ng biktima at ang mga parusa ay dapat na akma sa bigat ng krimen. Sa Pilipinas, umiiral din ang mga ganitong uri ng krimen na kadalasan ay hindi na isusuplong pa sa mga otoridad. Ang mga ganitong uri ng incest na gawain kailanman ay hindi magiging katanggap-tanggap
lalo pat mga kabataang walang laban ang madalas na nagiging biktima. Sa mga nanonood ng videong ito, naway magsilbi tayong tagapagsulong ng proteksyon ng mga batang walang muwang at pigilin ang mga taong may masamang intensyon sa mga itinuturing na pinaka-inosenteng bahagi ng lipunan. Kung ikaw ay umabot na sa bahaging ito ng video, maraming salamat sa iyo. Para sa iba pang istorya, huwag mong kalilimutang mag-subscribe sa aming channel at kung may nais kang ma-feature na kwento na sa tingin mo ay angkop sa channel na ito, maaari mo itong isulat sa comment section. Ito ang Tagalog Bizarre Story Archives.